Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Nabili sila ng pera. Ito ang naging makahulugang pahayag ng isa sa 14 na binansagang Maleta Boys matapos na tila bawiin ang 4 na dating sundalo ang kanilang mga naunang salaysay patungkol sa umano'y pagde-deliver ng malalaking halaga ng pera sa ilang mga personalidad. Ang 4 na dating Marines ay kabilang sa grupong nagbigay ng mga pahayag kaugnay sa aligasyon ng umano'y paghahatid ng mga maleta na naglalaman ng pera. Subalit nitong mga nakaraang araw ay bigla namang binawi ng 4 na dating sundalo ang kanilang mga naunang pahayag na nagdulot ng mga tanong patungkol sa dahilan ng kanilang pagrekan. Dahil dito umigting ang tanong mula sa isa sa 14 na Maleta Boys, nabili sila ng pera samantala nananatili naman ang 14 na dating Marines sa kanilang sinumpaang salaysay na nangakong lalaban hanggang dulo kahit pa naaresto ang 10 sa kanilang kasamahan. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Pag-usapan natin ngayon ang ating Brave 18 Marines. Medyo may bad news po na pag-usapan natin. Sandali May post ang GMA News. Sabi dito, exclusive. Binawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na naghatid sila umano ng mali-malitang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Mababasa rito ang mga affidavit na nagsasaad sa kanilang pagbawi. Patuloy na kumukuha ang GMA News ng reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Levi Baligod na naunang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. So, nakapost dito ang mga affidavits. I don't know kung ilan sila. Hindi ko alam Ilan ba dito? 1, 2. I'm not sure kung ilan sila na bumawi ng kanilang affidavits. 4. Ito. 4 Basahin ko yung 4 ex-bodyguard recant statements versus Marcos Romualdez Co. 4 of the men who identified themselves as former bodyguards have signed affidavits recanting binabawi their allegations in previous sworn statements against President Marcos Jr., former Speaker, later Representative Romualdez, and other personalities. According to Umalis report sa 24 Oras, the four men said they were recanting their earlier statements, claiming that their previous allegations were not true. We just want to recount, sabi nila, we're taking back our previous statements. We just want to live quietly. We are facing cases and threats to our lives. Before they then show their faces on camera citing threats to their lives. So, they presented separate newly executed affidavits and provided GMA News copies of videos showing the documents being notarized. The 4 men claim they signed the earlier joint affidavit because they have allegedly been promised financial assistance. There was a promise made, sabi nila, for financial assistance. For instance, they said we can afford not to work for 2 years. Then there would be security for our families. Sabi nila. As what they were allegedly promised in exchange for, they replied, kapalit po sa ginawa na pina-joint affidavit kami. 3 of the men told GMA News they had signed affidavit submitted to the office of the Ombudsman. Anyway, tinanong ko, to be sure, tinanong ko sa isa sa Brave 18, yung leader nila, ba't hindi ko nabanggitin ang pangalan. Totoo ba na binawi ng testimonya yung 4? Ang sagot niya, yes sir, totoo. Nabayaran sila ng malaki. Sabi ng nakausap ko, mag-press conference kami ni na Attorney Baligod mamaya. So, sa original na 18, 14 na lang ang naiwan. Ako, nag-expect na ako na darating pa ng ganitong mangyari.
Kagaya yung nangyari kay Orly Gutesa. Very solid yung testimony ni Gutesa para sa akin. Believe na believe ako sa kanyang mga payag. But then, hindi natin maiwasan pressure para sa pamilya. Binawi niya yung kanyang testimonya. At ngayon, hindi na siya nagpapakita. So, ako, hindi na ako nabigla. Itong apat na bumawi. Tao lamang sila. So, kung ano mang nangyari, sige na lang. But, yung pagbawi nila, nagsimula kay Gutesa, binawi niya. Itong apat, binawi. Anong ibig sabihin nun? Does that mean na wala talagang nangyaring bigay ng malita? Siguro, sa court of law, posible, excuse me, mababawasan na yung bigat ng ebidensya. Lalo na sa yung sabi ng ombudsman na magsasampa na siya ng kaso laban kay Romualdez na binanggit pa rin ng Pangulo sa SONA na malapit ng sampahan. Baka ito na ang isang dahilan na hindi na matutuloy yung kaso kasi nga binawi ng apat. Sa makita nyo, yung, I don't know how do I call it, script. So, the more na magduda ko na hindi na matutuloy yung kaso kay Romualdez dahil sa pagbawi ng apat na Marines nito. So, hintayin natin yung press conference ni Atty. Baligod. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by GMA News. Interview ng mainstream media sa Brave 14, yung naiwan na lang kasi yung apat bumaliktad na. Anong masasabi? Ito, sa dulo ng kanyang pahayag, sinabi niya na ito sila, as a whole, Brave 18, they were offered 20 to 25 million pesos each para bumaliktad at bawiin ang kanilang testimonya. At ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay, hindi po totoo po yung iba na magre-recount. Sila, decision nila yun, pero kami, uulog namin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana, naisipan yung mabuti yung sinasabi nyo. Oo. Ang masasabi ko, tapos lang natin na retired ka na Marines, pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pira. Sana, naisipan mo mabuti yung kasama mo. Naikaya mo sila tatlo na kayo ang nag-usap-usap ang bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kaninong nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Sino dun sa apat na yun? Ang sinasabi Sila apat. Silang apat? Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto kang Hindi sumunod? po. Sila lang po yung nag-decision na Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? hindi po. Wala po. Pero ngayon, may in-offer sa inyo, ano yung sinasabi mo Mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po, ma'am. Oh, pero walang... I'm sorry, sir. So, ulitin natin Alam nyo na nag-recant yung mga kasama nyo at ang sabi, may mga ilan na rin daw kasamahan na nag-iisip na rin na sumama sa kanila. Ay, hindi po totoo po yung iba na magre-recount. Sila, decision nila yun, pero kami, uulog namin para panindigan namin yung totoo yung sinasabi namin. Oo. Masasabi ko lang sa kasama ko, sana, naisipan yung mabuti yung sinasabi mo. Oo. Ang masasabi ko, tapos lang natin na retired ka na Marines, pero anong ginawa mo? Oo. Nagpadala ka sa pira. Sana, naisipan mo mabuti yung kasama mo. Naikaya mo sila tatlo na kayo ang nag-usap-usap ang bumaliktad kayo. Yun lang, ma'am. Kaninong nyo sinasabi yan? To whom is this addressed? Sino dun sa apat na yun? Ang sinasabi Sila niyo? apat. Silang apat? Yes po. Oo. So hindi totoo na meron gusto kang Hindi sumunod? po. Sila lang po yung nag-decision na Yung sinasabi niya na may financial assistance na binigay sa inyo, in-offer sa inyo, hindi totoo yun? hindi po. Wala po. Pero ngayon, may in-offer sa inyo, ano yung sinasabi mo Mayroon na pong in-offer sa amin para sa kabila po. para bumaliktad? Yes po. Magkano? Yun po, 20 to 25 million po. Per person? Yes po. Yan. 20 to 25 million each ang offer.
So, I don't know kung yung apat na bumaliktad ay kinagat nila yung offer. Laki naman nun. Ang sabi ni Atty. Baligod, nagpaalam yung apat. Yung apat na yon may isang leader, yung retired Marine sa may yung pangalan niya may idea ko kailang hindi naman nila pinangalanan kailan. Basta hindi siya na discharge o ano, basta retired Marine siya, magandang pagkaano niya. So sabi ni Atty. Baligod na intindihan niya ang rason dahil nadala na sa presyo. Yung isa sa kanila sa yung naiwan na yung Brave 14 na lang ngayon. Kasi ang apat nalagas na I don't know how do we call it. Baliktad 4. Ang apat bumaliktad. Ang 14 remaining. Ang isa sa 14 nag-text sa akin. Sabi niya, "Sir, mabuti na lang na i-record ko yung pag-offer na nila sa akin ng pera. At hindi ko tinanggap. Recorded ko yung offer. At magiging ebidensya ko ito." Hindi naman ako nagtanong. Basta yun lang ang text sa akin. So, laking pera, no? At, yun nga, sinasabi rin ni Ombudsman Boying Rimulya na ang kampo daw ni Romualdez, they're trying to take away our witnesses. So, connecting the dots, sinasabi ni Boying Rimulya na kagagawan ito, kampo ni Romualdez. Sinasabi niya. Kasi kung magtagumpay, madagdagan, yung apat nagrikat na, baka madagdagan pa. Nako, ang makikinabang dito is si Martin Romualdez. Kasi ito lang Brave 18 Marines ang may malakas na ebidensya laban kay Romualdez. All others, wala na. So, tao lamang, sapagkat kami ay tao lamang. Di ba may ganyang kanta? Na 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 nakakapagtaka na 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 na. Kalimutan ko yung lyrics. Magandang kanta yun, yung sapagkat kami ay tao lamang. So lahat po tayo is natutukso. That's human nature. Kaya believe ako kay Atty. Baligod, naiintindihan niya yung apat. But itong 14, galit. Galit sila sa apat. But kanya-kanyang ano talaga, may kanya-kanyang level ng yung tapang ba. So itong apat is hindi na nakayanan yung pressure, kaliwat kanan pa naman ang kaso. Tapos pamilya mai-involve. Tinanong ako by the way, shout out ko ang aking mga researcher, si Eudora at saka si Chris Torres. Tinanong nila ko anong reaction ko sa pagbaliktad ng apat. Sabi ko is nakakalungkot, but sabi ko expected ko na yan. Noong una pa silang lumabas sa early this year, sabi ko delikado. Baka may kung anong nangyari kay Master Sergeant Gutesa, posible ring mangyari sa kanila. At ito na nagkatotoo na yung aking hinala. Itong Brave 14, ipagdasal natin na sana wala nang malagas. Kailang dahil nga tao lamang sila, baka madagdagan pa. Biruin mo yan, 20 to 25 million. Ang laking pera niyo. Baka ganun din ang nangyari kay Master Sergeant Orly Gutesa. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Abante News Online. Tungkol ito sa pagbaliktad ng apat sa Brave 18 Marines, binabawi nila ang kanilang testimonya na hindi na daw sila nag-deliver ng malay-maleta kay Pangulong Marcos Jr., Speaker Romualdez at iba pang personalidad. Ito yung payag ng isa sa kanila, si Rosbert Makasasa Waupan. Tinangakuan kami ni Atty. Baligod ng malalaking halaga pag naging matagumpay ang scam na ito. At bilang katibayan, sinabi pa nito na sina Congressman Defensor at Senator Marcoleta ang magsisiguro ng lahat. Yan ang payag ng isa sa kanila.
Hinasa ko ang mga, reaksyon ng taong bayan. 25,000 ang nag-react, 18,000 ang tumatawa, 5,600 lang ang nag-like. Ibig sabihin, mas marami, 18,000, that's 80%. 80% pa rin sa nag-react ang naniniwala sa pahayag ng Brave 18 Marine. Kahit binawi na nila ang kanilang testimonya. Tapos may nabasa ako dito sa comment, dito, poor man, sabi nito, laking bayad ni Lacson yan, ipapatawag na yan sa Blue Ribbon para may nagawa sila mga team ni Ngagba, alam na ng laro niya. Yung, sabi ni Johnny Buduan, isa sa mga Brave 18, yung mga apat na yan na dati na naming kasama na naglahad ng katotohanan sa korupsyon sa ating bansa, ay mga nasilaw sa pera, kaya sila ay bumaliktad. Okay, so what will happen now? Ano ang gagawin ngayon ng Blue Ribbon Committee hearing sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo? Nung una, sinabi, mag-move on na tayo. Huwag na tayong mag-imbestiga sa flood control scam na yan. Ang opinion ko, nakikita ko, gustong i-exploit ngayon itong pagbaliktad ng apat nito. Kaya nakikita ko, opinion ko lang, na magpapatawag ang Blue Ribbon Committee hearing para pagsalitain ang apat na ito. Ano sa tingin nyo? Kasi ito na yung pagkakataon para masira pa nila tuloy ang credibility ng Brave 14 na lang ngayon. Kasi ang apat bumaliktad na eh. Ito na yung pagkakataon para sa public opinion, sa mata ng taong bayan, masira nila itong Brave 14 na naiwan. Ako, excuse me, nung nagsimula pa lang mga ito, paglantad, nakita ko na. Kaya ako, hindi ako nabigla na darating ang araw na may babaliktad. Kasi nangyari na kay Master Sergeant Orly Gutesa. May nangyari, and according to Attorney Baligod, pumirma ng affidavit si Orly Gutesa, binabawi lahat ang kanyang sinasabi. Kasi natatakot daw siya sa kanyang pamilya. So itong apat na ito, I believe na ang malaking dahilan niyan is pamilya. Kasi kahit anong tapang mo, kung pamilya na ang nakasalalay, mawawala yung tapang, matutunaw yung tapang. Ito, konting dagdag kalaman. Nung Vietnam War, nung natalo na yung South Vietnam, nag-take over yung Communist Vietnam. Merong isang colonel na ayaw magpasakop sa Communist Vietnam. So yung colonel na yon, with his men, itinuloy ang laban. Yung democratic government pa rin ang gusto nila. Ang ginawa ng Communist Vietnam, ito, nabasa ko lang na article. Yung pamilya ng colonel na ito, Vietnamese colonel, kinuha, dinala doon sa bundok kung saan nagtatago yung South Vietnamese colonel. Tapos, megaphone doon. Kinausap. Ikaw, colonel, ikaw, bahala ka. Kung gusto mong lumaban, sige lang. Kailang, maatim mo ba na itong pamilya mo is malalagay sa panganib? Pag hindi ka sumurrender, sa mismong harapan mo, I believe, nakikita ka namin. Papatayin namin ang iyong buong pamilya. Tapos pinagsalita ang wife, ang mga anak, nagsalita na, Daddy, please, surrender now. Maawa ka sa amin. To make the long story short, yung tapang ng South Vietnamese colonel nawala. Nag-surrender. Kasi ayaw niyang mapahamak ang kanyang pamilya. Ganyan po tayong mga Pinoy. Mapagmahal tayo sa pamilya. Grabe. So wag na po tayong magtaka.
Sa mga susunod na araw o weeks, nandyan na, magiging aktibo na ang Blue Ribbon Committee hearing ni Erwin Tulfo at magsasalita itong 4 na bumaliktad. At bahala na kayo. To me, kahit bumaliktad sila, opinion ko lang ito, naniniwala pa rin ako na totoo yung mga sinasabi nila. Kasi itong pagbaliktad na ito is, kung anong nangyari kay Master Sergeant Orly Gutesa, yan, nangyari na rin sa kanila. So it's a battle of public opinion kung kanino tayo maniniwala. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat.